Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning at panalangin ng kaayusan, pagpapala mula sa ating Panginoon at naway sa patuloy nating paglapit sa Diyos, pagnilay-nilay, okay, sa patuloy nating pagpapailalim sa Panginoon ay makamit natin yung mga ninanais natin sa daigdig na ito. Kaya purihin ang Diyos, mga kapatid. Now, sa ating Ebanghelyo, pag-usapan natin itong buwis. Kasi sa panahon natin, marami na tayong mga term na bago ang love offering, bago ang donation, bago itong mga ikapo, ay meron pang unang term na binanggit, buwis. Okay, bago pa nagkaroon ng government tax, ay nauna na yung temple tax. Okay? Sa Old Testament, ay utos ito ni Yahweh sa panahon ni Moises, yung pinakaunang census na dapat ang lahat, lahat walang exemption, lahat ay magpatala and then magbigay ng buwis para sa templo ayon sa kanyang kakayanan. Kaya ano ba ang pinaka-background ng ating gospel? Itong tax collector ay nagtatanong na ang inyo bang guro o si Jesus ba ay nagbabayad ng buwis para sa templo ng Diyos? Dahil si Pedro ang tinanong, ang sagot ni Pedro ay yes, nagbabayad po. Pero sa totoo lang parang hindi. Yun ay sagot lang ni Pedro para magkaroon ng assurance, walang question. Kaya the next kaya nag-react si Kristo sino bang dapat bayad ng buwis sa hari? Ang kanya bang anak o itong mga strangers? Okay? And then ang sabi ni Pedro, yung mga strangers. Kasi kung titingnan natin, sabi ni Jesus, therefore exempted itong mga anak. Si Jesus ay anak ng Diyos. Okay? Sino ba yung tinutukoy dito na hari? Okay, ang Panginoon. Pero ano bang sabi ni Kristo dito? Sa panahon nila, ang mga dayuhan ang dapat magbigay ng buwis para sa templo ng Diyos. Sa verse 26, Matthew 17:26, then sabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga anak ng hari. Gayon Matthew 17:27, para wala silang masabi sa atin, ito na, para walang gulo, wika ni Jesus kay Pedro, pumunta ka sa lawa, mamingwit ka doon, kunin mo ang unang isdang nahuli mo, ibuka mo ang bibig mo yun at may makikita kang isang salaping pilak, ibayad mo para sa buwis nating dalawa. So, para wala ng diskusyon, okay? At marami namang pera sila. Kung anong iutos ni Jesus, mangyayari Gaya ng sinabi ni Jesus dito, sa unang makuha mong isda, may isang salaping pilak doon at yun ang pangbayad para sa ating dalawa. So, sa Matthew 17:27, okay, isa yan sa mga text na gusto rin iparating sa atin na dapat we must obey, okay? Sa panahon kasi natin, meron ng government tax pero nauuna talaga ang temple. So, isa yan sa gustong iparating din ni Jesus sa atin na kailangan nating magbigay galang, obey, magbayad, kasi tayo ay citizen on earth. Dapat lalo na sa Diyos kasi we are citizen of God. So, kailangan din nating magbuwis sa templo ng Diyos. Kaya bukod sa buwis ng templo ng Diyos, sa panahon natin ngayon, ang tithing o ikapo ay pinatupad din noon bilang suporta sa misyon at gawain ng simbahan o templo ng Diyos. Okay, nauna yung buwis, then yung ikapo, ginagamit na rin natin. Sa New Testament, meron na tayo mga ginagamit sa church, pledge offering, di ba? Kung kayo nakakarinig, hindi na tithes, yung iba ay gumagamit ng pledge offering, love offering, and then may mga donation, bilang tugon sa pangailangan ng templo o church maintenance. So, biblically, iniutos ito ng Diyos. Okay?
Hindi ito gawa-gawa ng mga simbahan. Nagsimula ito nung panahon pa ni Moises, nung nagsimula yung pagpapatala. Inuutusan tayo na bayaran ng ating mga buwis o obligasyon sa Diyos. Basahin po natin yung Exodus 30:11. Ang sabi ni Yahweh kay Moises, dapat lahat. Bakit lahat? Bilang pantubos ng kanilang buhay. Bakit ba ganon ang pananalita ni Yahweh? Dapat kang maghandog sa Diyos o magbuwis para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang census. May gulo ba? Siyempre magulo yung kapag ang tao ay hindi kabilang, di ba? Kasi nangako ang Diyos sa mga Israelita. Ito yung bayan niya, ito yung mga hinirang niya. Siyempre, kahit hinirang ng Diyos, ang sabi ni Yahweh doon, kapag hindi sumunod, parurusahan mamamatay. So, para maligtas sila, para may pantubos ng kanilang buhay, dapat pagpailalim sa utos na ito. Siyempre, kapag hindi ka sumunod sa batas, mapapahamak talaga. How much more kung si Yahweh ang nagsabi, kapag hindi sila sumunod, ayon, mamamatay. So sa Exodus 30:16, lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan ng tuldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay. Sa pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita. So yan ay pangako ni Yahweh. Sa mga sumusunod sa batas na ito ay may kaakibat na pangako at parusa. Nangangako ang Diyos, kapag masunurin ka, nagpailalim ka dito, pagpapala. Pero kung hindi ka sumunod, kaparusahan. Ganon din sa batas natin ngayon. At sabi ni Jesus, para walang gulo at wala silang masabi, ang sabi ni Jesus, magbayad tayo. Okay? So, yan ang pinaka background na we are told to obey and to submit in authorities, either the church and the government, para walang problema. O nasa iyo naman yun, kapag hindi ka sumunod, magkakaproblema talaga. Pero kapag sumunod ka naman, so walang problema. Matthew 22:21, wika ni Jesus, ito yung discussion. Kasi may buwis ng templo, then nagsimula ng magpapatupad din yung kay Caesar. Kaya sabi ng mga Pariseo, nararapat bang magbigay tayo ng buwis para kay Caesar? And then, una, ang pinaka-purpose talaga ng mga Pariseo ay siluin si Kristo. Kasi kung ayaw ni Jesus, pwedeng isumbong si Jesus at pwedeng i-arrest. Pero ano bang sagot ni Kristo dito? Ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Yan, malinaw na yan. Kasi ang government ay ano din yun kumbaga, utos din ng Diyos na magpailalim tayo sa pamamahala. Authority ng daigdig. Okay? At kung titingnan natin, sa panahon din ni Pablo, meron din siyang mga pangangaral, paano magbigay ang mga Kristiyano. Hindi lang sa church, hindi lang sa government, kundi sa kapwa. Okay? Itong pangailangan natin sa kapwa. Dapat tugunan din ng mga tao yan. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 8:12, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Kung sa Old Testament merong tithes, 10%, pag 10%, fixed talaga yon. Magkano yung kinikita mo araw-araw? 10% yan sa Diyos. And then sa panahon ni Pablo, siguro maraming reklamador dito, lalo na yung mga malaking kita. Malaki naman yung amount, yung 10%. So, sinabi dito, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. At syempre, kapag malaki ang iyong kakayahan, kung maluwag ang iyong pagtugon sa batas na ito, ay di dapat more than pa ng 10%. So, wala siyang percentage na ginagamit ni Pablo, kundi ayon sa inyong makakaya, yung magbigay kayo ng may kasiyahan para sa Diyos. Okay? Sapagkat kung may hangaring magbigay, tanggapin ng Diyos ang inyong mga kaloob. Yan. Para ikaw ay tatawaging mabuting mamamayan at mabuting Kristiyano, be responsible, being a citizen of God and country. Yan, pinakamagandang recommendation yan ni Pablo. At para sa kabubuti naman,
ng simbahan, so dapat ang lahat ay tumugon dahil Diyos ang nagpatupad dito, and then pinapatupad din natin ngayon. Bilang suporta sa church mission, at sa lahat ng mga manggagawa ng simbahan. Dahil nangangako din ang Diyos sa mga sumusunod dito para sa kaligtasan at para walang kapahamakan ang mangyayari sa tao. Kaya ito ang pinaka-recommendation ni Pablo sa Romans 13:7. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat. Nararapat ha? Baka kasi hindi nararapat yung pagbibigay natin pero bagang napwersahan ka lang. May mga taong ganun kasi hindi nila naintindihan na utos pala ito ng Diyos. Sa Old Testament, talagang mandatum yan. Dapat magbigay ka. At sa panahon natin, dahil hindi natin naintindihan yung buwis sa templo ng Diyos at buwis sa government, minsan nagre-reklamo tayo. Pero kung naintindihan natin yon, maluwag ang ating pagkakaloob. Okay? Magbayad kayo sa dapat bayaran, sabi ni Pablo, at magbigay kayo sa buwis na dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. So, napaka malinaw po. At alam naman natin na kung bakit ginagawa ito ay para din sa ikabubuti. Kasi hindi naman tumatakbo ang church kung wala yung donation, offering. Di ba? Binanggit naman ni Yahweh. Bakit daw ang mga tao magbigay ng 10% sa mga pari o mga leveta o sa church? Dahil, ano bang sabi ni Yahweh dyan? Ano bang paliwanag? Ang mga pari ay walang trabaho. Ang trabaho lang ng mga pari ay dito, tagapanguna sa paghahandog, pagpapasalamat. Wala silang ari-arian. Take note. Ang lahat ng mga Israelita ay binigyan ng Diyos ng lupain. Yan, sa inyo na yan. And then, wala talaga ang mga Levita at pari. Kaya ang lahat ng mga Israelita na binigyan ng Diyos ng lupain ay dapat magbigay ng 10% sa templo para sa kabubuhay ng mga pari o Levita. At para sa kaganda din ng templo noon. So, yan ang pinaka-main objective noon kung bakit magbuwis, may tithes, dahil para sa kabubuhay, para sa ikakaunlad, ikakaganda ng mga manggagawa at templo ng simbahan. Hindi lang pari ang dapat tustusan ni Lord. Yung mga Levita, yung mga choir, ano pa yung mga Levita noon, assistant ng pari kasi yung Levita eh. Ang pari lang ang may authority na mag-insenso sa mga handog. Ito mga Levita, mga manggagawa din yon. Na sinabi din ni Yahweh na dapat meron, di ba binanggit na rin ni Pablo na meron din silang karapatan na tumanggap ayon sa kanilang pinagpaguran. Kung ang stipend niya ay ganito, karapatan niya ng isang manggagawa ng Diyos dahil nagtrabaho din siya. Okay? Pero hindi may ibig sabihin bayad yan. Binanggit lang kasi ni Yahweh upang mabuhay siya, yung kanyang pangangailangan ay matustusan. Kasi ang pari ay walang ari-arian at walang trabaho. Parang career, profession sa panahon natin ngayon. So, isa yan sa mga dapat maintindihan ng lahat para, sabi ni Kristo, para walang gulo. Para wala silang masabi, magbabayad tayo. Yun ang sabi ni Jesus kay Pedro. Pero sabi nga ni Kristo, dapat yung mga anak, yung anak ng hari, dapat siya ay exempted sa buwis dahil ang nagpapatpad ay ang ama. And then, binanggit kasi ni Kristo na ang hari, dapat yung mga anak ng hari ay free from taxes. Pero yun nga, sabi ni Kristo, para walang masabi, magbabayad tayo. So yun po ang pinakamagandang recommendation, para walang gulo, para walang masabi, dapat magpailalim tayo sa authority ng church, ng government, dahil hindi naman yan para sa ikakasama, kundi ikakaunlad. Okay? So, good luck at God bless. Naway maintindihan natin yung mga obligasyon natin bilang citizens of God and country. Amen? And the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.